Isang magandang umaga mga kababayan. Nagbabalik muli ang inyong lingkod, Sir Ko. Oh, naku, mga kababayan ha. Isang DDS supporters, DDS vlogger din to. Ha? Nabayaran na daw. Aba, grabe talaga no, pag ang pera talaga ang pinag-uusapan at hindi ka, alam mo yung paninindigan mo ay hindi solid, ano? Isa kang fake na supporters, hindi ka organic kasi ang nasa isip mo pera-pera lang. Kagaya ka rin ng mga buwaya na kung saan puro lang kulimbat diyan sa kanyang mga budget. Na pag sinabing budget, abay, kumikintab yung mga ngipin nila kasi nga gusto na nilang akuin lahat yung pera ng kabanang bayan. Dito sa video ito, ipapakita ko sa inyo kung paano, no, paano siya naging proud bilang isang supporters ng mga buhaya, mga tambaluslos, mga ngagba. Pinapakita nilang sa video niya na tila bagay, malaking na siguro ang offer at bayaran dito. Alam mo yung bayan, no? Marami naman tayong nababalitaan na bumaliktad or bumalik no sa alam mo yun, mga bangag, mga BBM supporters, BBM vloggers, no, nagsama-sama sila ulit. Ganun talaga, pagbayad system ang pinapairal. Dito nyo makikita mga kabayan na walang prinsipyo, walang dignidad at walang ipinaglalaban kasi nga balimbing. Yan ang halimbawa ng isang mga tao na dapat ninyong kaiingatan at mag-observe, magmasid. No? Kasi hindi natin alam kung sinong mga tao o mga DDS supporter at DDS vlogger pa ang nagbabalat kayo. Sabihin mo, akala mo hindi mababayaran, yun pala, basta kwarta ang pinag-uusapan, magiging katulad din nito. Isipin nyo, ipagmayabang pa niya na kabilang sila doon sa namimigay ng mga ECT program, yung emergency cash transfer na mandato ng DSWD. Ang tanong, bakit nandyan kayo? Hindi naman kayo DSWD. Isa kayong party list na walang kwenta, puro lang ayuda. Tapos ano pa? Yung tupad. Para yan sa mandato yan ng DOLE. Hindi naman kayo taga-DOLE. Bakit inaako ninyo ang responsibilidad ng DOLE at ng DSWD? Ito yung mga taong mahilig, makisawsaw. Kunwari, namimigay ng ayuda, yun pala, kickback ang laki-laki. Tumataba na nga yung bulsa Parehas lang yan ng babaeng ito. Halimbawa yan ng isang mga kurakot na mga personalidad. Papakita ko yung video mga kababayan na kayo na lang pong humusga kasi naiinis ako pag sinasabi nating subsidy ang pinag-uusapan. Ang subsidy po ay para po yan tulong ng gobyerno dito sa mga ordinaryong mamamayan natin. May mga kapansanan, may mga may edad na or katandaan na hindi na po wala ng kapasidad na magbayad ng kanilang monthly premium contribution sa PhilHealth. Kaya nga nagkaroon itong PhilHealth ng subsidy sana para yan doon sa mga indirect members and indirect contributors. Kaya naiinis ako kasi may rami siyang sinasabi. Wala naman siyang basihan. Hindi naman niya inaayos yung kanyang pag-iisplika para maintindihan natin. Ito na po yung video mga kabayan. Panoorin natin yung itong klaseng taong itong bayaran. Ganun naman talaga ang explanation dyan. Bayaran talaga yan kasi hindi ka naman lilipat. No? Wala naman, hindi ka naman po kawalan sa amin. Kasi tayo, solid tayo mga kabayan. Walang bibitaw, sama-sama tayo. Patungo sa totoong bagong Pilipinas. Ito na po ang video. Hi guys, I just got back from doing different payouts, both for TUPAD and ECT within Davao del Norte. So that was in Panabo City and Tagum. And kakabalik ko lang, and people kept tagging me dito sa PhilHealth issue, which again started yesterday. Nagulat ako na biglang may nakita akong post na parang kinakawawa masyado ang PhilHealth na hindi nyo ata alam ang totoo.
Sana bago kayo mag-react at sana ipalabas ninyo na parang kawawang-kawawa ang lahat ng Pilipino dahil sa ginawa ng PhilHealth, inintindi niyo po muna ang proseso ng gobyerno at ang katotohanan dito. Hindi po budget ang tinanggal sa PhilHealth, guys, ha? Subsidy po mula sa gobyerno. Ang budget po at subsidy ay dalawang magkaibang konsepto. Bakit naman bibigyan ng subsidy ng gobyerno ang PhilHealth kung may 600 billion pa itong nakareserba na pondo na hawak-hawak nila? Ulitin ko ha, hindi kawawa ang PhilHealth dahil tinanggalan sila ng subsidy kasi may 600 billion pa silang hindi nagagamit na pondo. Sa hindi po nakakaalam, ang PhilHealth po ay hindi po siya nag-spend according sa agency, kundi nag-underspend po siya. Kaya nga po, hindi kayo masaya sa serbisyo na binibigay ng PhilHealth po sa inyo. Kasalanan po ito ng PhilHealth, hindi po ng gobyerno in general. Ang PhilHealth po ay question, bakit sa dami-dami ng pera nila, 'di ba? Ang laki pa rin ng contribution at hindi pa rin nagbabago ang pagkaltas at sistema ng pagkaltas sa mga nangangailangan dito. Bago rin po kayong magalit, sana po isipin din po ninyo na ang medical assistance po sa mga bills ninyo sa ospital, hindi lamang po PhilHealth ang makakatulong. Meron po tayong mai-program ng DOH at of course the medical assistance galing po yan sa DSWD. Hindi rin po totoo na ang tinanggal na subsidy mula sa PhilHealth ay nilipat po sa ibang ayuda programs. Fake news po yan. Hindi po yan totoo. Hindi rin po totoo na magsasarado ang PhilHealth na kakawawain ang sambayan ng Pilipino. Hindi po yan totoo. Ang gusto lamang po ng kamera, kasama po ang Senado, ay ayusin po ng PhilHealth ang sistema po nila. Question po ang PhilHealth, bakit po ang taas pa rin ng kanilang mga contribution na hinihingi mula sa pangkaraniwang mga tao at hindi po nag-iiba yung pagkakaltas. Kasi 'di ba nagrereklamo kayo na ito po yung sakit namin, ito lang po yung kinaltas. Kasalanan po ito at dapat po itong sagutin ng PhilHealth. Again, nadadamay na naman ang tingog, nabiblame na naman ang mga walang alam at syempre, nauuna kasi kayo sa takot kahit hindi nyo naman inalam yung sitwasyon. Uulitin ko. Ang PhilHealth po ay hindi ho kawawa. Ang atin pong premier insurance provider po sa Pilipinas, which is PhilHealth, may 600 billion po. Kaya po napag-isipan ng bicameral committee na hindi sila bigyan ng additional subsidy. Pero hindi rin totoong wala silang matatanggap dahil inallocate pa rin ang kanilang operational expenses. May matatanggap pa rin sila to operate the agency in general. Alright? Kasi ang budget naman po na galing sa PhilHealth ay galing din naman ho yan sa mga contributions na kinakaltas po sa atin. So it doesn't mean, again, na magsasarado ang PhilHealth, na magko-contribute ka tapos wala na itong mapupuntahan. Pag wala na itong mapupuntahan at hindi epektibo ang serbisyo, ang PhilHealth po ang kailangang managot. Hindi po ang ibang tao. Question pa nga ang hindi paggamit ng PhilHealth sa pondo nila ng mismong si Senator Bongo. Tinanong niya kung bakit ganito ang nangyayari at hindi nila ginagastos kahit alam naman nila na meron ito. Ang hindi paggastos ng pondo ng PhilHealth ay yun ang nangangahulugan kung bakit hindi pa rin bumababa kahit may batas na ang contributions ng mga tao sa PhilHealth. Hindi rin po nagbabago ang pagkakaltas, depende sa sakit po ninyo, pagpasok nyo sa ospital, dahil hindi rin ito binago ng PhilHealth. At PhilHealth lang po ang pwedeng magbago nito, dahil sila naman po ang insurance provider. Kaya sa lahat po ng mga tao na naghuhuramentado sa Facebook ko, nagme-message at napunta na naman sa amin ang blame at sinabi na naman na tinanggal namin ang pondo, hindi ho. Dahil hindi naman ho pondo o budget ang tinanggal, kundi subsidy. Hindi po talaga mauubusan ng budget ang PhilHealth dahil kinakaltasan pa rin naman tayong lahat. Kasama ako. Kasi kahit man volunteer ako, I still pay yung kailangan kong bayaran to keep my PhilHealth alive kasi may beneficiary ako, which is Tony. Kaya sana bago kayo mag-orimentado, kalma. Intindihin muna ang proseso ng gobyerno. Di porket
may away, lahat na lang i-associate doon. Masisistress ka na wala namang rason. Hindi kinakawawa ang PhilHealth. In fact, dapat kayo nga ang nagsasabi sa PhilHealth na gastusin na nila ang 600 billion nila na pondo para mapababa ang kontribusyon ng pangkaraniwang tao at marami silang matulungan at yung reimbursements ay magiging mas mabilis para mas epektibo din ang serbisyo nila sa iba't ibang nangangailangan dito. At sa mga nagsasabi na kawawa ang PhilHealth at pag nawala ang PhilHealth, wala na, hindi rin ito totoo dahil again, uulitin ko, may DOH pa po na MAIP at meron pa rin pong financial assistance na makukuha po natin sa DSWD. Kaya nga ba lagi kong sinasabi na pag kayo, inuunan nyo yung galit nyo instead of intindihin nyo ang mga bagay-bagay, di sana hindi kayo na-stress kasi wala rin namang kumpay ang stress nyo kung dapat ang sinasabi nyo ay dapat talaga tanggalan ng subsidy dahil may pondo sila. May 600 billion sila. So anong gagawin sa 600 billion na yan? Ipagde-decorate sa opisina nila? Kaya dapat ang ginagawa natin, we are calling on to PhilHealth to properly manage their funds, to be able to babaan ang mga contributions. Which is, may law na naipasa nito na 3.25% starting 2025, ibababa doon sa premiums na binabayad ng pangkaraniwang tao. Kasi uulitin ko, hindi naman ho ayuda program ang PhilHealth. Ito po ay isang insurance provider and the premier insurance provider of our country. Kaya ulit, nagsasabi, ma'am, na-hospital po ako, ito lang po yung kaltas. Yan yun. Kaya kailangan nilang gastusin. Okay? Yung 600 billion nila, di ba, dinimonize nyo din ulit ang pagbalik nila ng pera na hindi nila nagastos, di ba? Ibabalik dapat sa National Treasury, ginawa nyo rin ng issue. Siyempre, ibabalik talaga dapat yan sa National Treasury ang pondo na hindi mo ginagamit. Di ba galit na galit kayo sa korap? Tapos ngayon, ang pagbalik ngayon sa gobyerno, galit na galit pa rin kayo? Pick a struggle, B. Kaya ako sa mga galit sa akin, sa mga nangaaway, sa mga nagsasabi na kami na naman ang kumuha ng pondo, hindi ho. Hindi ho. Kasi wala naman hong transfer of funds. Wala naman pong kinuha dito at nilagay dito. That is not true. Yan lang po ang gusto nilang sabihin para mag-fit ulit sa narrative nila. Tulad lang din yan sa paninira nila sa memorandum between Tingog, DBP, and PhilHealth. Kaya ang weird, no? Galit na galit kayo na kunwari, kinakawawa ang PhilHealth, pero paano na lang nga yung 600 billion? Uulit-ulitin ko talaga to at pag-uusapan ko talaga to at mahinahon talaga ako dahil ito naman yung totoo. Magalit kayo, mag-worry kayo kung totoo talagang tinanggalan at hindi na talaga magfa-function. Kaso, they are just being encouraged to fix their system. They are being investigated dahil despite how much they have, they still choose to charge premium. They are hoarding money. The government is losing money because of inflation dahil hindi nila ginagamit ang pondo nila. Kaya sana maliwanag ito because I am explaining it as slowly as possible and in Tagalog para mas marami ang mas makakaintindi. Kaya again, hindi kinakawawa ang PhilHealth. Hindi ito magsasara. Hindi rin totoo na tinanggalan ito ng buong-buo dahil binigyan pa rin sila ng pang-operational expenses nila. At ang pondo naman nila ay galing naman sa ating mga kontribusyon na hindi rin hihinto. Ang kailangan lamang dito ay ayusin ng PhilHealth ang kanilang sistema sa loob para mas maganda ang kanilang paninerbisyo sa pangkaraniwang Pilipino. Nagkakaintindihan ho ba tayo? Uminom ng tubig at makinig ulit sa video na ito. O, di ba, mga kababayan? Sobrang saya niya, di ba? Proud na proud pa na suotin, no? Ang pangalan ni MR at ng Tingog Party List. O, yan ang isang halimbawang ng puno na yung bulsa, nalagyan na ng sangkatutak na budget. Mabuti pa itong babaeng ito, no? Malaki ang offer na budget. Samantalang dito sa ibang ahensya, lalong-lalo na kay OBP, sa opisina ni Vice President Sara Duterte, talagang ang laki po ng ibinawas. Tapos dito naman sa mga ayuda system nila, billions of billions, mga bayan. O kayo na lang po ang humusga.
Mahubayan na. O mag-ingat tayo sa mga fake na mga pagkatao ng mga kunwaring kaanib natin. Yun pala, kaanib ng mga buhaya. Hanggang dito na lamang mga kababayan. Advance Merry Christmas. One day to go. God bless us all.